Magandang gabi po sa inyong lahat. Hello po. Tumatalon. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Hello po ah. Ayan, kamusta po kayo? Kuya Henry, Big Mama, Ate Virgie, Kuya Jan, Necesario, Aida Pajardo ng Hong Kong, hello po ah. Kuya Gary Caba, Fritz Wieland, hello po. Yan si Ate Agnes, Team Replay. Ate Ayumi, oy Ate Ayumi, sana malasing mo kami sa birthday mo. Tatagay kami ni Kuya Henry. Kuya Edison, Soro, hello po. Ayan, shoutout po sa inyo. Welcome po dito sa ating Kulaong Time at ang ating pong pag-uusapan, ating topic dito ay yung bagong upload ni MG tungkol po dito kay Kulaong. Update po sa kaso at napakasarap marinig na merong 5 paparating po na warrant. Etong si Kulaong. Ayan. Kuya Andre, okay na ba isang case? Isang case tapos 2 uwishi, no? Tigisa tayo. Okay na 'yon. Di naman kami naghahangad ng mga pundador sa kanang mga black label. Red horse lang, talo-talo na. Ito, umpisa na tayo. Dito na tayo sa sa ating palatuntunan na merong katuturan. Siguro lungkot si Kulaong ngayon kasi akala niya nakalimutan na siya ni MG, hindi niya alam. Tagay tayo guys ng kape. Ano ba yan? Kape. Game na game si Kuya Henry dyan. Isang case, tas 2 uwishi. So eto, punta na tayo dito. Umpisa na natin to. Ito pong bagong upload ni MG ay update patungkol po sa kaso ni Kulaong. At napakasarap marinig talaga, no? Pag yung malalaman mo, merong paparating na warrant si Kulaong. Talagang alam mo yung very satisfying. At talagang ikaw magagalak na si Kulaong bukod sa naglaho na sa SOCMED, makukulong pa. Ito ho ang ating argumento dito. May konting recap, pero may konti rin na bago. Tama? Kailan nga ba ang huling live ni Norman Gusgusin? Napakatagal na mga kaumar ko. April 27. Oh my God, Norman! Bumalik ka na! Hindi naman ako masyadong galit Magagalit lang ako lalo kapag hindi ka bumalik. Pinapakita mo lang lalo na duwag ka pala talaga sa akin at sa mga kahombre ko. Ayan na nga ba sinasabi ko sa'yo? Ang lakas-lakas mo, ito nga pinagsasabi mo sa akin? Tapos pupunta ka sa bahay ko, kung sa bahay ko na alam mong wala ako, pukin ang ina mo, magpasalamat ka na rin sa Diyos.
wala akong natirang isang tauhan doon. Kasi kung meron man lang ako isang tauhan doon na natira, pinatirador ko yung ulo mo ng madala ka na. Pero hindi ko gagawin sa iyo yun. O ganito, ikaw ang magbigay ng address pa sa akin. Complete address mo, luluwasin kita. I-message pa kita. I-message pa kita kung nasaan, kung kailan ako darating. Para makapaghanda ka. Di ba? Fair enough. Total. Pero sabihin mo, titigil ako sa pagmumura ko sa'yo. Puking ina mo, gago, hindi ako titigil. Kung gusto mong dalhin sa ring, pwede rin. Papalagang ko rin. Doon sa pinaglalayban mo kanina, uutusan ko na. Tiradurin nyo sa ulo yan. Titiradurin ka na para madala ka. Pero maswerte na rin, hindi pinagkaloob ng Diyos na umuwi kang sugatan. Nakuha mo. Advice ko sa'yo yan. Advice ng matanda yan. Dapat magulang ka. Okay? Buti na lang talaga, wala ako ron. Buti na lang, kahit isang tao ko kanina, wala ron. Wala doon sa lugar na yon. Kasi kung meron man lang na available kanina, pati tirador kita. Hindi kita pasasaksak o pababaril. Hindi ko gagawin yon. Pati tirador lang kita nang madala ka na. Boss, may chance ba magkabati kayo ni Ogag? Pwede. Sampal-sampalin niya yung mukha niya, i-delete niya yung mukha niya sa spalto, i-delete niya yung channel niya, lahat ng social media niya, at wag na siya mag-social media habang buhay. Yon, babatiin ko siya. Ayun. Hindi ba? Tapos ngayon, iiwanan mo na lang ako sa isang sulok? Hindi ka ba naaawa sa mga bulsa namin? Wala na tuloy kami kikitain yan, paring Norms! Paano kung hindi mapakulong si Makagago? Ano gagawin mo, Evelyn? Pag siya hindi nalabasan ng warrant of arrest, magtitigil na ako mag-YouTube. Susuko na ako. Oo, titigil na ako sa pagsusocial media. O hindi na ako Parang yun nga nangyari kay Kulaong social media. Kami ni Casper, magpapantit bra kami. Lalakad tayo ng 1 kilometro, nakabrat panty. Ayun na nga yun, picture lang. Simula noong hindi na siya nagparamdam. Kahit ho ang kaibigan natin na si Food Genius ay bibihira na rin magkaroon ng update o post tungkol kay Norman Gusgusin, mga kahombre ko. Actually, nalulungkot nga ako kasi nakasanayan na ho natin halos 1 taon po hong talaga hong ginatasan, mga kahombre ko. Talagang dugo na ho lumalabas. Patuloy pa rin ang paggatas. Ayan ang mga dekalibre, no? Yan sinasabi ko sa iyo. Pagsasabi ka ng tao, kailangan dekalibre. Huwag maaba, hombre. Di ba? Ang lakas-lakas mo Tapos biglang ngayon, ikaw yung nawala. Ano ba naman yan, man? You make my day worse. Ay, pare, kasi naaawa rin ako sa ibang mga basher ko. Wala na silang ma-post. Kaya naman ako yung nagpakita para meron silang ma-post. Para sila na may kumita rin. Tama. Para kumita sila. Akala ko ba naahawa ka sa mga bashers mo kasama na kami, na mga kritiko mo? Magkaiba ho kasi ang basher at kritiko. Ang basher, mga kahombre ko, yan yung basta na lang may matira, walang utak. Ang kritiko, may critical thinking. Magkaiba yon Totally different, mga kahombre ko. Ngunit, kung totoo nga na ikay naaawa sa mga basher, sana hindi mo tinigilan ang katangahan mo, di ba? I mean, yan yung gustong-gusto namin. Ang makita kang wasakin ang sarili mo, di ba? Boss FLM, ano yung powder sa lamesa nyo? Anong powder? Tanga, walang powder yan. Abo ng sigarilyo yan. Lahat na lang. Atik, di ba? Mamaya, live tayo, shabu. Imaginein mo yon, makakalabas ka na nga na superhero, tapos biglang ito pa yung naisip mong sabihin. Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako ho unang nagsampa. Ako unang nawaran. Hindi ba? Ang laki mo namang, Isa kang malaking tukmol. hindi ka nagamit ng, ha? Anyway, mga kahombre ko, Actually, I'm about to hindi na ako ayoko na mag-social media. abo, alam niyo mga kahombre ko, bilib ako kay Norman, ha? Mukhang talagang, meron na hong gumagatong talaga sa kanya. Nagliliabo ang katarantaduhan ni Norman kahit offline siya, mga kahombre ko, no? Papating kitang naiinggit. Yes. Alam mo kung ilan ang diamond card ko? Ayaw
talagang bitawan to ng mundo ng social media. Norman, bumalik ka na, please. Maawa ka naman sa amin. Wala na kaming entertainment. Unggoy yan. Kaso lang, mga kahombre ko, gayon pa man, no? Paano naman, mga kahombre ko, yung mga taong umaasa sa kanya? Hindi naman ako nag-live dito para sa inyong mga basher eh. Ano to, triple purpose. Oh, hindi ba? In short, yung triple purpose mo, kaya ka nag-social media, ay hindi mo na ginagawa ngayon. Ito pa malupit dito, mga kahombre ko. Yung triple purpose ho niya on staying sa social media, mga kahombre ko, ay tungkol lang ho sa mga bashers niya. Impractical. Dahil una, ito ang sabi niya. Una, para kumita. Hanap buhay ko to eh. Ikaw ay kumikita dahil ang daming galit sa'yo at maraming gustong makita kang bumagsak dahil sa mga katarantaduhan mo. Dahil sa katandaan mong wala kang kinatandaan. Tama? Una. Pangalawa, para kamustahin yung mga supporter ko. Pangalawa, para daw kamustahin ang kanyang mga supporters. Tingnan nga natin kung may nakamusta ka supporter. Ano ba yung sinabi ko? Nagpapasalamat ako sa kanya dahil ako yung patunay na kapag ka may Diyos ka sa puso mo, hindi kanya pababayaan. Ay, bobo mo, Mariben. Oo, kababae mong tao, tanga kang inutil ka, bobo ka pa, kunghang ka. Diba? Baka ikaw, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Baya, makakarma ka, wag ka mag-alala, magkaka-cancer ka na. Sige. Comment. Pasok. Mas dugyot ka. Ikaw, wala kang malamon eh. Okay. Tanga ka pala eh. Bobo ka. Pinahilan mo. Ikaw ba kumakain pa? Walang laman ng utak mo. Lumayas ka dyan. Hindi ka kasi ikaw hampas lupang patay gutom ka. Di ba? Patay gutom. Kumain ka na ba? Hindi pa. Comment ka ng comment ng negative dyan. Yan yung mga nakakamiss kay Kulaong eh, no? Big Mama. Oy, Fritz Wilan, salamat ha sa pakulay mo. Thank you, thank you. Mura mo, mahapdi na. Tanga. Okinam. Ito, may sobra ako. Gusto mo kainin? Sabi, 3,000 daw per bagay. Tanga, 7K lang yan, mabibili. O, putang ina mo. Bumili ka nga niyan kung makakabili ka ng 7K. Dali. Gagawin ko 50K. Bibili ako 50 piraso. Dali, kung makakabili ka ng 7K niyan. Ang bobo mo, putang ina mo. Oo, wag ka nang manood dyan. Tanga-tanga ka. Oo, dali. Bibiling ko 50 mil sa'yo. Isang ganto. Dali. Dali. Umorder ka na. Ngayon, babayaran ko kahit 50 piraso. Babayaran ko 50 mil isa. Basta ganito. Dali. At tanga mo, bugok. Kasi ikaw, panjimbulag ka lang. Huwag ka nang pumorma dyan. Kinahina mo. Pag-fake ka lang. Tayo na to. 7K daw. Unggoy. Lumayas ka na rito. Putang ina mo. Didit. Tanga. Gawa ka bagong account. Fake account po, walang follower ang puta. Alam niyo na, mga kahombre. Diba? Sige, ikaw na naka 50K na, na alak, Dalmor. Mamahalin ba yung Dalmor na yun? Magkano ba? Hindi kasi wala akong alam sa mga ganyan eh. Mga ganyang mamahaling alak eh. Putang ina, 1,915 lang pala yun. 4,915. 4,950. Oh. Meron dito, Dalmor Quintessence. 117,000. Meron pa 524,000. Pero merong mumurahin. May tigwa 19 lang. Grabe ka naman, Kulaong. Tigwa 19 lang yung pinakita mo eh. So, yung pangalawa ho, lumalabas pa rin na Okay la ako. Okay la. Ginbula, ganyan o Ako talaga Red Doors lang ako. Hindi na ako nagbabrandang iba. Basta beer lang, Pilsen o San Miguel, yan. Ganyan lang ako, hindi na ako umiinom ng mga hard kasi pag beer, alam ko na tama ng beer dahil alam ko na ako malalasing, babangon kinabukasan na hindi masakit ang ulo. Pero pag ako kasi, kunwari, katulad nun, bagong taon yun hindi, after ng New Year. Punta kaming dagat, tapos may dala kaming pundador, double light, tapos may pa kami, nagtandway, halo-halo. Naku po, nung pagising ko, hindi ko alam kung ano nangyari nung gabi.
Hindi ko alam kung ano nangyari nung kinagabi. Puro putik yung paa ko. Nakatabi ko kay Joy, saka kay Piola, doon sa, sa room namin, doon sa resort na pinuntahan namin. Pagising ko, puro putik yung paa ko. Ang dumi-dumi ko. Kaya sabi ko, ayoko na uminom ng hard. Okay lang kami kulaong sa mga mumurahing alak, beer. Okay lang kami. Basta hindi kami katulad ng buhay mo. Para sa bashers pa rin. So in short, wala po talaga siyang pakialam sa mga fans niya. O, pangatlo naman. Pangatlo, para asarin kayong mga basher ko. Triple, 3 ibon in one stone. Oh, see? Di ba? So, yung tatlo niya home purposes ay para lang sa mga bashers niya. Never, mga kahombre ko, para sa fanbase niya. Ganyan kayong kamahal ni Norman. Palakpakan! Ang putang inang iyan! Sabi ko sa iyo Norman di ba? Ang galing mo. Imaginein mo, offline ka na nga, talagang nga, winawasa ka pa rin. What a life, man. Nakakalungkot. Anyway. Nakita ko doon sa teka baka nawala. Nakita ko sa isang post na eto nga si Kulaong ay nasa abogado daw niya kahapon. At ito daw ay gamit yung service ng Alphard nakasakay daw sa Alphard. Gamit yung service ng casino. Hindi natin alam kung yan pwede ba yung ganyan na gagamitin mong personal na na service ang service ng casino. Papahatid ka kung saan-saan at parang gaariin mong iyo yung service na yan ng casino. Ewan lang natin kung pwede yun o baka binayaran niya yung yung casino para magamit niya yung sasakyan na yon. Hindi natin sure. Pero ang isang sure natin, si Kulaong ay lumalaban pa din sa legal na aspeto talagang siya, napariwara yung buhay niya dahil sa paglaban niya dito kay Kulaong. Yun ang isang alam natin, no? Talagang naging hilahod talaga si Kulaong dahil nga po sa paglaban dito kay MG. Okay, si Kuya Henry daw, tubig lang okay na. Big Mama, San Mig Apple lang ako. Palola na Ganun ba? Pag palola na, San Mig Apple na lang? Floyd Prince, Albania, hello po. Oy, Kuya Prince Wilan, thank you Big Mama, puro lait at yabang. Ang pota na yan. Kala mo naman, kakinis at kagwapo. Tubig lang na malamig, pantanggal nga lang ng hangover. Ako talaga, gusto ko lagi tubig na malamig pag gising sa umaga. Nung dati, nung umiinom kami sa Marilao, ano ba pangalan nung doon sa may tabi ng JR yun malapit sa Town and Country. Nakalimutan ko yung resto bar doon dati. Sumikat yun Kapag kami uminom doon, tigi-tigisa kaming bucket na San Mig Light. Paggising kinabukasan, ang gusto kong kagad yan, yung pop cola na malamig, yung 750 ml yata, 700 ml. Nauubos ko yun. Isang isang inuman lang. Salin ako ng salin, inom ng inom. Para mawala yung hangover. Umuwi kasi talaga ako dati na nung manginginom ako, umuwi talaga ako ng lumulupasay talaga sa jeep. Sa jeep nakalupasay sa jeep. Barko yun Big Mama, yung tapat ng SM Marilao yun. Pero dito sa may Town and Country, nakalimutan ko yung sa may Town and Country, malapit sa may... Kung daw nagkakamali, malapit siya sa JR, malapit siya sa may Arco. Arco ng ng Marilao at Bukawi, doon siya malapit. Yung resto bar na iniinuman ko dati. Ayan, ito play pa natin. Ouch! Ouch! Sakit. Hindi ibig sabihin kasi na nananahimik ako. Naduwag ako. Hindi ganon. Hindi ganon yun. Dalin lang natin sa fair na
fair na laban. Kumbaga, at least ako, I stop saying things. Wala na sila masasabi sa akin. Alam mo, Norman, kung hindi ikaw ang nagsabi ng mga sinabi mo na yan, maniniwala ako kasi ang ganda nung salita mo no? Ang tibay talaga, no? Pero nung nakita ko yung mukha mo na ikaw pala nagsabi niyan, hindi ako maniniwala na pala. Because all you say are lies. Over lies. Over lies. Over lies. Eh, puro kasinungalingan din na nang sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Dito, mga kahombre ko, sabihin na natin na hindi siya naduwag. O sige, hindi ka naman talaga naduwag di ba? Pero sige, kunwari na lang hindi siya naduwag, mga kahombre ko. Gusto daw niya ng fair na laban. Tama. Dahil the moment now na hindi na siya magsalita, wala na raw maibubutas sa kanya. Paano walang maibubutas? Offline ka na nga, ang dami mo pa rin butas. Napaka B.O.B.O. mo. No? Ay, hindi. Napaka-ob-ob mo. Alam mo, Norman, napaka-imposible, no? Na walang maibutas sa mga kagunggungan mo. Alam mo kung bakit? Una sa lahat, imaginein mo kagagawa mo lang nitong YouTube mo na to. Nung nawala ka 3 months ago, siguro siguro 6-7 months pa lang ang itinatagal nitong bago mong channel, tama? Ngunit, tingnan mo naman, Norman, wala ka na nga. Kaso nag-iwan ka ng 603 videos sa iyong YouTube channel, tama? Imaginein mo, Norman, yung account ko, yung YouTube account ko, Norman, I am a very active social media influencer. 778 videos lang ang nagawa ko all this time. Diba? Ilang taon na itong channel ko, Norman? Look, joined November 20, 2012. Ikaw, Norman, you joined this October 2025. Imaginein mo, 100 plus lang ang itinaas ng pag-upload ko ng video sa'yo. Paano ka mawawala ng butas? Grabing ginawa mo na yun, sa loob ng ilang buwan. Grabe, 603 videos ang nagawa mo. Ay, at least tinupad mo. Ito sinabi mo na to. May mangyayari na. Hanggat wala siyang waiver, araw-araw, minuto, mumurahin ko siya, putang ina niya, duwag siya, wala siyang bayag. Di ba? Biruin mo, ako, dapat di ako magla-live. Pero ipinangako ko kasi na 2 beses ang araw, magla-live ako para lang murahin siya, pokin ang ina niyang makagago siya. Kaya nag-live ako. Di ba? Ang galing mo, Norma. Tinupad niya yung kanya sinabi. Dumami tuloy lalo yung kanyang kaso. Diba? Dumami lalo tuloy yung mga asunto niya kay Makagago. Imagine niyo mga kahombre, kung ganyan nung katindi si Norman, tapos sasabihin mo, wala ng butas, ayan ang malabo. Depende na lang kung buburahin mo ulit yung buong YouTube channel mo. Kaso alam ko, sikreto mo, Norman. Ito mga kahombre ko, ito bago Hindi na ho bago sa atin, no? Sa publiko. Siguro kung medyo nag-a-analysis kayo, ako kasi ito yung trabaho, that's why I analyze things. Nangyari na ho ito dati kay Norman Mangusin. Lalo na nung panahon na nakulong siya. Yun nakulong siya talaga, di ba? Sentensyado siya talaga. Paglabas niya, matagal ho siyang nawala. Then after nun, mga kahombre ko, bumalik ho siya ulit. Tapos ito na, nakatapat niya na ako, mga kahombre ko. So, kumbaga, mga kahombre ko, gusto niya sana akong gawin na, alam niyo, na stepping stone para sa comeback niya. Kaya nga, kung maalala niyo, mga kahombre ko, yung mga naging unang videos niya sa channel niya ay lahat nakatitulo laban sa akin. Kasi mga kahombre ko, talagang utak social media influencer tong tao na to. Alam niya kasi na kapag may kalaban siya sa social media, sinasagot siya or whatsoever, malakas ang hata. Kasi syempre, gustong makita ng mga tao sinong mananalo. In fact, ayun na nangyari sa kanya. Imagine niyo mga kahombre ko, kahit full of haters to, still, nakaani siya ng 50,000 subs. Sa loob lamang ng konting panahon sa YouTube ho, this is a big victory. Kasi napakahirap na hong magpasub sa YouTube. And yet, talagang nagkaroon pa siya ng 50,000 subs. Naintindihan nyo na? Ingit ka na ba? Ngayon, mga kahombre ko, mabalik tayo sa argumento. Alam nyo, mga kahombre ko, babalik si Norman. Malamang, ayan ho ay nagpapalamig lang. Alam nyo kung anong next step niyan? Babalik siya
siguro after 6 months. So may 3 buwan pa. Babalik ko yan after 6 months. Depende na lang kung nasa laya pa siya sa loob ng 3 buwan. Hindi ako sure dyan. Pero, let's say na nasa laya siya. In about 3 months time, balikan nyo tong video na to. Sigurado ko babalik yan. Sigurado or maybe less. Tignan natin kung totoo. Pagbalik niya, mga kahombre ko, totally kakalimutan niya na ako. Mag-iiba na yan ng content. Ngayon, mga kahombre ko, ano bang masasabi ko sa action na yan? O ano bang masasabi ko sa iyo, Norman? Kung yan ang pinaplano mo, which ayan naman talagang plano mo, so you literally, lost. Wala na to. Kasi ibahin mo nga ako sa nakalaban mo before, at ibahin mo rin ang fanbase ko sa fanbase ng mga nakalaban mo noon. Kasi ang fanbase ko, Norman, hindi nakakalimot. No chance. Makikita mo yan sa video na to. Look at the views, man. Tingnan mo ang views. Kahit wala ka, same views pa rin. Di ba? Nasa middle pa rin tayo ng views ko pag ikaw ang content ko. O, di ba? Yan ang ibig sabihin niya, Norman. So, kung yan ang pinaplano mo, papalpak ka. Kasi makikita at makikita mo pa rin ako sa tawiran. Hanggat hindi mo ako pababagsakin, kakalabanin ng head-to-head, hindi ka tatagos. Norma naman. Ako, I stop it. I stop. I already conquer myself. Oh, mahirap kalaban ng sarili. Tatandaan niyo yan. Pero kinalaban ko yung sarili ko. Ang galing mo naman. Imagine niyo yun, mga kahombre ko. Naisipan niyang kalabanin ang kanyang sarili at mukhang nagwagi siya. Dahil ang kalaban niya daw, sarili niya lang. So, in short, nagwagi ho siya dahil ngayon, mga kahombre ko, wala na siya sa social media. Ang isip niya, hindi na siya mapapahama kasi wala na siya sa SOCMED. Ayun yun, mga kahombre ko, di ba? Ngunit, bilang sorpresa ho, sa ating lahat, abay lumabas ho ang legendary na si Norman. Nabot lang namin taob yung kasino. Ikaw, inabot mo. Ako naman ay windang na windang dito. Mukhang mas may tulog pa ho ang gilagid niya kaysa sa kanyang mga mata, mga kahombre ko. Kasi talagang mukhang hindi na ho ito natutulog, mga kahombre ko. Sagad na ho sa buto. Ang wasak na Norman Mangusin. Ewan ko, naawa ka ba? Sabi ni Bryce Flo, boss, nagsusugal ka pa? Hindi na, Bryce Flo. Hindi na. Ayoko nang magsugal. Oo. Inuubos ko na lang yung aking consumables at alam mo na, ako'y naghahanda ng syempre marami akong mga bayarin, magbabayad pa ako ng mga abogado, magbabayad pa ako ng kung ano-ano. Hindi ba? Akala ko ba instead na isugal, gagamitin mo na lang ito upang magbayad ka ng abogado? Ay, nako Norman! Sa ngayon, mga kahombre ko, wala pa rin ho tayong update. Sa mga ikinaso sa akin ni Norman sa Quezon City at sa Parañaque. Kung maalala nyo, yung ikinaso niya sa akin sa Parañaque, ako daw si Fuji News. Yun yun. Tapos itong sa Quezon City, dahil doon sa nangyari sa Napolcom, mga kahombre ko. So, wala pa ho yung mga resolution. But once na dumating ang resolution, ako ang unang magko-content dyan. Wala ba? Ipagdasal mo, Norman, na ito hindi papasok ha. Pag ito hindi pumasok, katapusan mo na yon. Kasi magkaka-content ulit ang buong social media. Walang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Manalangin. Ay, hindi ako atras dito. Sabi ko nga, I can do this all day, all night, all day long, all night long. Kayang. Wala na akong gagawin sa buhay ko, kundi magkaso na magkaso. Ganon. Alam mo, sabi ko, weather lang yan. Hambog today, iyak later. Ganon lang yun. Di ba? Akala kasi nila walang bearing. Pang grade 2 nga daw yung kaso ko. Di sige, pang grade 2 pala pang grade 2 pala yung kaso ko. Di sige. Di ba? Yun nga yung nangyari kay Kulaong, di ba? I can do this all day. Ilang buwan lang, wala na. Naglaho na si Kulaong. Skeptron, shoutout sa'yo ha. Busy na sa trabaho. Sige. Ayos po yung background niyo po ngayon. Ba? Bagong renovate tong ating itong ating background. Bagong renovate ni AI. Humingi tayo ng sabi ko bigyan mo ako ng magandang background para sa aking YouTube channel. Ayan. Doon sa isa, lumilipat po ako ng ng studio. Meron ako isang pang-studio din doon sa Mac Pablo Shorts naman. Doon ako nagla-live ng mga politika natin. Doon ko inilipat yung politika. Meron pa rin naman dito, pero more on politics doon. Dito may Kulaong, may politika. Di bali ng pang grade 2. Ayos lang yun. At least may kaso ka. Yun naman pala At least nakapagkaso, di ba? Tingin ko hindi pumasok yun. Walang prima facie evidence
yung sinampa ni Culaong kay MG doon sa tungkol sa siya si Food Genius, yung nangyari doon sa CIDG. Tingin ko wala hindi pumasok yun kasi ilang buwan na wala pa rin nangyayari, di ba? Wala na yun, nabasura yun. Yun. Ngayon, makikita natin mga kahombre ko very soon kung ano bang nangyari sa ikinaso niya sa akin. Excited naman ang lahat mga kahombre ko, di ba? Walang halong mintis. Maaring talo ako, maaring panalo ako, I don't know. Magulo tong larong to mga kahombre ko. Alam niyo naman, magastos, di ba? Tumaps. Huwag niyo hong kakalimutan na ongoing pa rin yung ifinail ng misis ko sa kanya, mga kahombre ko. First, yung ifinail ni Boss Manny sa kanya. Pangatlo, yung ifinail na Napolcom. Siyempre, ni Atty. Kalinisan at ni Asek Lacanilao sa kanya, mga kahombre ko. So, ayan ho, napakarami hong kaso at even ang mother-in-law ko sa kanya, ng parents ko sa kanya. Ang dami pa hong naghihintay na kaguluhan ho sa mundo ni Norman Mangusin, mga kahombre ko. Pero tandaan nyo, mga kahombre ko ha, lahat naman ng tao ay may defeats, di ba? Hindi din naman ako sure. Kasi hindi ho natin kahit kailan makokontrol kung ano man ang magiging desisyon ng korte. So, umbaga, lahat ng ito, mga kahombre ko, ay full of question marks. Hanggat hindi talaga lumalabas ang mga resolution. Tulad yan, naghihintay tayo for the resolutions. Pero syempre, mga kahombre ko, dahil syempre, laban ko to, para sa akin, malakas talaga laban ko. Kaso, syempre, it's not gonna be up to us to decide kung tataas ba, or matatalo ba ako, or magkakawarrant ba ako. Nobody knows. Basta, when the day comes, we are ready. Di ba? Yun lang naman ang mahalaga. Sana, Norman, ready ka rin. Baka mamaya, ito na naman sabihin ng abogado mo sa'yo. Paano ito, attorney? Nandito. Nandito na ako para tinigilan ako. Oo. Ngunit, sa kabilang banda ng storya na to, mga kahombre ko, makikita ho natin, yung ex-aso niya, Ayun, etong si Culaong ay mukhang meron na namang paparating na warrant of arrest at yun nga sabi nga dyan sa title ng video may 5 pong warrant of arrest na paparating si Culaong. Tingin ko naman handa naman si Culaong dyan at parang tinanggap niya na rin ang kanyang defeat dito kay MG kasi siyempre, hindi naman sasabihin ni Culaong natalo na ako, pero yung hindi niya paglabas sa SOCMED, yun ay isa ng senyales ng pagkagupo ng kayabangan ni Culaong at na wala na yung dating tikas, dating angas ni Norman Mangusin. Yung katapangan niya na pinapakita, lahat naman yun ipagbabalat tayo. Numero 1 duwag yan, si Culaong. Matapang lang yan kapag maraming kasama at matapang lang yan kapag merong kinakapitan. Kaya lang nga, nitong si Culaong ay nakalaban itong si Makagago. Nung kasing pangalawang labas niya, after niyang makulong, meron pa siyang mga tropa noon. Meron pa siyang mga medyo may kapit pa din. Pero nito kasing nakalaban na niya si MG,